Tatlo na lang po kami. Nag-quit na yung iba pang tatlo. Ikaw yung background. Strong! Kayo ngayon ay nanonood ng Taiwan Tip to Tip. Isang bagong bike touring series na naman ng mga bugoy na bikers outside the Philippine Islands. Ngayong season na to, samahan nyo kami magbike mula sa pinakailalim hanggang sa pinaka-norte ng Taiwan. Kaya tutok lang kayo weekly every Monday, 7 PM para makasama kayo sa bike touring adventures namin. Okay? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng major sponsors na sina Bikery Bicycle Lifestyle, Built Cycles, Courier, Papsis HQ, Poor Life Choices, at MKS Pedals. Ayos ba? Kung mahilig kayong mag-accessorize ng inyong bikes, magkakasundo tayo nila Bikery dyan. Founded by Pam and Patoys, nagbebenta sila ng bike parts and accessories na sila mismo yung nag-curate. Sa grupo namin si Gilson yung suki dito at yung bike niya, ganyan-ganyan yung aesthetics ng Bikery. So kung trip nyong magbike with style, visit Bikery Bicycle Lifestyle. Dito sa Papsis, merong bikes, cafe at music. Nag-start sila sa bike services at coffee hanggang sa lumago ito into a full-blown cafe. At ngayon nagkakaroon din sila ng music events na may tumutugtog ng mga sikat na banda. At yung gamit kong Manny El Peblito dito sa Taiwan, sa kanila din galing yan. Kaya check out nyo yung branches ng Papsis, links in the description down below. Welcome sa episode 12 ng Taiwan Tip to Tip. Last episode ay nanggaling tayo dito sa Miaoli Wind Farms kung saan nagpalipad tayo ng drone at nagpictorial ng mga bike na gamit natin dito sa Taiwan. Ngayong episode na to ay dadaan tayo sa mga mahabang bike lane ng Taiwan. Parang 40 kilometers to na river banks lang na road. Makikipagkaibigan sa mga lola na marami pang energy kahit na matanda na. At titignan natin kung mapagbabati ba ng ambience at pagkain ng restaurant na to si Gilson at si Budol Buddy. Batiin mo yung mga taga Batangas na kamag-anak mo. Kaya kung interesado kayo sa mga mangyayari sa episode na to, sit back, relax, watch the show. At let's go mga pangyaw! Andito tayo ngayon sa Hsinchu. Naglalakad-lakad dahil umay na kami magbike. Sama ko si Sam. Yung mga kasama namin, tulogs pa. Ganda yung tsura ng area namin dito sa Hsinchu. Hindi naman nalalayo sa tsura ng Japan. Laking lata ng Asahi oh. Shoti, gusto mo ba iuwi namin to? Dahil tulog pa lahat ng mga pangyo maliban sa amin ni Sam, naisip naming huwag sayangin ng oras at mag-almusal na lang. Ayaw na naming lumayo kaya nauwi kami sa pinakamalapit na Family Mart sa hotel namin. Ilang araw na ako natitempt dito hindi ko alam paano bilhin. Anong assessment mo sa kabuuan ng ride? Mahaba. Naumay ka na. Oo. Ngayon, ilan ba na? 80 ba tayo today? Tapos mga another 80 papuntang trip. So mga ganun nga, 700. Pero, bukas rest day naman. Kaya papuntang Taipei na tayo mamaya. Ang bilis nga kaya lang parang pag ginagawa mo na, nakakaumay na, bike na naman, ako na. Kahit na umaambon, sa labas pa rin kami kakain dahil gusto naming masulit yung malapit na park. Wala kasi tayong ganyan sa Pilipinas Alam mo tayo lang yung turista no? Tayo lang yung tumatambay sa labas ng gantong oras. Tignan nyo may ano ba to? Shiba Inu. Nagbabantay ng motor. Iniwan siya ng may-ari niya. After namin mag-breakfast, nag-message sa amin si Gilson at ang sabi niya, nasa malapit daw siya na coffee shop. Ganda nung cafe nila. Dami naman tao agad Ano oras na ba? 7:40 pa lang bukas na sila. Tapos yung coffee shop na to nagpapatugtog ng mga Pilipino na kanta. Specifically yung multo ng Cup of Joe.
Lawrence, tiga mo, Cup of Joe. Sabihin mo kila Rafa, dito sa Taiwan may Cup of Joe. Lapitan ko yung speaker. Lawrence, pakinggan mo yung kanta. Andito tayo sa Taiwan, di ba? Sabihin mo kila Rafa, hanggang dito, piniplay yung kanta nila. Kahit dito sa Taiwan, maabot yung kanta ng Cup of Joe. RTX 47. Tapos may nadaanan kaming malapit na bakery na ang daming tinapay. Dapat dito na lang ako bumili ng pagkain. Tinapay! I want everything. Shishi. May cake din sila. Nakapabili tuloy ako ng tinapay din. Minsan masarap din mag-try ng mga bagay na hindi mo lang talaga ma-afford. Rumok lang, kunyari mayaman tayo. After mag-shopping ng almusal, bumalik na kami sa hotel dito sa kwarto nila Gilson at Father Bud. Sarap. Sarap. Sarap niya, no? Gusto mo? Hindi, okay lang. Bahay na. Sarap din nung wheel set mo no? Ganito kumain ng tinapay yung mga mayayaman na may malalaking glass window. Kuha tayong tsaa. Yung tubig na pinakuluan ko galing lang sa banyo. Pinakuluan naman, so I guess it's okay. Pero kung sumakit ang ating tiyan, it's the will of the gods. Ito ay black tea galing dito sa hotel. Tayo lang natin siyang ma-teabag. Pagtapos ng lahat ng morning rituals ng mga pangyo, eto na, magra-ride out na tayo for real. Okay, ito na. Babounce na tayo. Ito na yung last ride na fully loaded. Next na destination namin is Taipei. From Taipei, yung bahay namin, hanggang matapos na yung trip, doon na kami naka-base. So, tara. Habang papalapit sa dulo tong bike tour na to, unti-unti nang nagkakanya-kanya ang mga pangyo. Si Father Bud natutunan na niyang mag-early ride out dahil alam niyang wala kaming paki sa oras. Pasok mo ba yung ulo mo, Marlon? Si Gilson naman ayaw na niyang sayangin yung moments para kumuha ng litrato sa kalye. Iilan na lang kaming sabay-sabay lumalarga sa umaga. 3 na lang po kami. Nag-quit na yung iba pang 3. Si Pao sumakit ang balat. So, hindi na niya tinuloy. Umuwi na lang siya ng Pilipinas. Ay, nandito pa pala siya. Kahapon sa photo booth, 5 tayo. Ngayon, 4 na lang dito. Punti ng phone. Galing merong rotonda tapos may parang arco. Para sa akin, ito yung pinaka-hassle na ride out dito sa buong trip namin sa Taiwan. Unang-una dahil palabas kami ng syudad. Marami na namang stoplights. Palabas pa lang kami ng Hsinchu. At as usual, kapag palabas ka ng city, sa lumulat ng stoplights. At kagit-gitan namin yung mga motor during rush hour. Grabe, daming motor Tapos dito kami sa bike lane. Bike lane na may bollards. Pero ang pakonsuelo namin dito medyo pabor sa comfort namin yung panahon. Sarap ng panahon. Ginaw! Pangalawa, kung naalala nyo, nagawi nga tong si Gilson at Budol Buddy, diba? So meron kaming latak na bad vibe sa pagitan ng dalawa. Actually, hindi nga siya latak Parang mas lalong lumalala yung tension between them. Sabi ni Gilson sa akin, gusto na lang daw niyang mag-solo ride hanggang Taipei. Wala na daw siyang ganang sumabay pa dahil nga sa mga nangyari no isang araw. Ikaw, ayaw mo mag-solo? Ayaw. Pwede naman. Ito. May project name, agency, subsidy, designer, budgetary source, completion date, construction cost. So ito ay nagkakahalagang 42 million NTD itong
parang Roas Boulevard na to. Pero hindi nakalagay kung a project by mayor ganyan, congressman ganyan, wala. Yung designer, yung credit, tsaka yung contractor, para sino sisisihin, tsaka construction supervisor kung sino yung nangasiwa ng pagko-construct. Pero walang credit na isang tao lang. Kasi sa atin lang nangyayari yun. Yung tinitingin-tingin mo. Dahan-dahan pa rin namin ginagapang yung ruta paalis sa busy na area ng Hsinchu hanggang narating namin yung outskirts ng city. Saan na to? Papalabas na ulit kami ng Hsinchu. Pakunti na ng pakunti yung mga establishment at mga tawag dito, stoplights, at nagkakaroon na ng mga palayan. Bawas buildings, dagdag bukid. Wala nang ganong motor at sasakyan dito. Ang kalaban na lang namin ay yung malakas na hangin. Lakas ng hangin. Sabi sa amin ni Budol Buddy, sa kabuuan ng ruta namin dito sa Taiwan tip to tip, ito yung parte na painstakingly minano-mano niya yung pagpaplat ng ruta para lang matunton yung mga mahabang bike lane papasok ng Taipei. Yun nga lang, bago kami makarating doon, meron muna kaming aahuning bundok. So para makapag-prepare sa ahon, nag-rest muna kami dito sa 7-Eleven at naglagay din sila ng chain lube para mas swabe yung ikot ng kadena nila. Kumbaga parang last preparation bago magdusa. Yung lente mo, ayaw mo lagyan? Hindi ko lagyan ko yung mata mo. So tumigil kami dito sa 7-Eleven bago kami umahon. Tapos sa 7-Eleven na to, meron silang pusang orange. Ayan o. Cute. Big boy. Ang laki. Tatakot siya. Hala. Tingnan nyo. Si Tsui nag-endorse ng mga pagkain sa 7-Eleven dito sa Taiwan. Ito na, pauhon na kami. May aahunin kaming bundok. Paglapag nun, puro by the river route na lang daw ng mga bike lane. Pero kahit anong lagay nila ng chain lube sa kadena para mas swabe yung padjak, hindi pa rin nawawala yung friction between mga tao. Kanina nga naglalagay kayo ng lube, di ba? Oo. So yung silbi ng lube, para smooth, para walang tension. Mali. Pero yung Walang friction. walang friction pala, sorry. Pero yung mga tao, may friction na. May kanya-kanya na silang mga nararamdaman na kailangan nilang pag-usapan. Yung dalawang merong bike na magkabila, yung tinutukoy ko na may friction sa isa't isa, yung bike pa nila magkasalungat sa color spectrum. Yung isa orange, yung isa teal. Di mo napansin yun? So ano sila, magkabilaan talaga. Pero nangyari naman talaga yung ganyan. Sana lang mapag-usapan nila ng maayos kung bakit nangyari yung ganun, yung ganyan. Magkapaliwanagan ba ganyan? Para hindi naman ito yung maging tuldok ng friendship. Bike tour lang pala yung tatapos sa kanila. Hajimete no Nihon Bike Tour では MKS ガマを使っていました。長野の山道から東京の街中までこのペダルと一緒に走りました。実際にこのペダルが作られているところも見て、さらに安心して使えるようになりました。丈夫な日本製ペダルを探しているなら、ぜひ MKS ペダルを試してみてください。 Ano daw? Quality bike parts meron sa Build Cycles niyan. Nagpa-bike wash, tune-up, overhaul, and maintenance din sila sa lahat ng klase ng bikes. At maganda yung customer service nila. Magaling yung mga mekaniko at mabait yung mga staff. At huwag kayong mahihiyang dumalaw, welcome lahat dito, mapa newbie bikers or seasoned cyclists. Kaya visit the branches of Build Cycles, links in the description down below.
na yung ahon na hinahanap nyo. Ito na, panoorin nyo kaming magdusa. Buti na lang maginaw. Kabayan, saan punta? Habang umaahon, doon ko pa napiling interviewin ng mga pangyo. Ano tayo, Mark? Hindi ko alam, pero may naisip ako kanina. Yung kulay nung bike nyo ni Gilson, magkasalungat sa color spectrum, teal and orange. Sa color wheel, magkabaliktad yun. Iba rin yung roles kasi iba yung responsibility na nag-lead, Oo. na nag-follow. Ang mali ko din nun, hindi ko masyadong natanong si Gilson on camera kung ano na yung feelings niya. Hindi ko din kasi alam kung masama ba yung loob niya sa amin bukod kay Marlo eh. Totoo nga niyan, ayoko na mag-vlog niyan eh. Hindi ko na alam paano gagawin tong video dahil sa mga nangyari. Ikaw naman mag-vlog, ayoko na. Dami mong camera, wala ka namang content. Di ba may 360 ka din? Oo nga, Dapat may sarili kang vlog. kasi hindi ka nakasama dito. Loloko mo, kalbo, hindi ka nakasama dito. Biglang nag-picture. Hindi ka namin pinipilit mag-picture, huy. Sabi nga 'di ba, pag kinikim-kim mo ang feelings mo, magmamanifest yan sa iba-ibang bagay. Sa amin, lumalabas lahat in form of ungol. Mas basic yan pag maganda yung isip mo. Oo naman. Waiting for Father Buds NB Pro Max. Oh, strawberry muna. Strawberry. Coffee shop. Naiwan na nila ako. Parang hamster. Lastly, narating namin yung pinakamatarik na parte ng ahon. La! Oh no! Woo! At sa patag na tuktok, merong maliit na green tea farm. May tea farm, oh. Taniman na pala to ng mga green tea. Ayaw ko sa lasa ng sito na kulay green. Bawal daw po. Hindi, Hindi, sabi ni Higad. kasi yung bagong tubo yun yung pinakamahal. Pagkarating namin sa tuktok, merong maliit na bayan. Dinaanan lang namin to at bago lumusong, nakita namin kung saan at ano yung panahon sa pupuntahan namin. Bakit ganyan yung bundok? Parang umulan. Anyway, lusong na. Pagtapos ng lahat ng inahon namin, oras na para bumaba. Let's go mga pungyo. Malamala mga 5.4 kilometers din to na mahaba, maginaw at nakakapuwing na lusong. Hanggang umabot kami dito sa intersection na to kung saan mag-uumpisa ang mahabang Riverside Bike Lane. Dito sa gitna tayo. Galing no, kanina pa tayo nagbabike. Pero parang tayo lang yun nasa... Sada. Oo. Cherry blossoms, oh. May field trip. Yung mga puti. Uy, ang daming flowers sa kanan, oh. After ng highway, pumasok na kami sa masikip na mga kalsada. Sobrang sikip, nakikipagsiksikan kami sa mga sasakyan. Wow. Pero based on experience, pag ganyan kakipot ang kalye, most likely maganda din yung daan at hindi gaanong dinadaanan ng mga sasakyan. Op, auto. Wala, bumaba na. May naglalakad.
Wow! Uy, oh! May ano? Ayun oh, ito yung bird oh. Bird! Hey bird! Nauwi kami dito sa maliit na park. Nag-rest muna kami dito saglit kasi from here, dito na yung entrance ng mahabang bike lane na sinasabi ni Budol Buddy. Papahinga kami dito sa may tabing ilog. Sa ilog, ang mundo'y tahimik. May nangingisda pala. May tao. Tapos meron siyang aso. Hi, gusto ko lang mag-hi kay Froggy. Miss na kita, Froggy. Hi, Froggy. Ito. Papa! Padolaw. Ito na yung start ng Sangkeng Bike Path. 1.1 kilometers lang pala yung haba ng bike lane na to ayon sa Google Maps. At ang tumbok nito ay ang Sangkeng Eco Park. Sunken Garden? Hindi, iba yun. Anyway, ang dami naming nadaanan dito na bago sa paningin ng normal na Pilipinong gaya namin. Gaya na lang nito. Lo! Saan galing? Ano yan, dam? Portal. Oo. Hindi ko dito sa... Bakit to? Parang Kaya ano nga, eh. sa loob nitong tinatayuan natin. Pag nahulog ka dyan, oh, parang kang flinash sa toilet. Para kang tubulingan. At nandito na nga tayo sa Sangkeng Eco Park. Wow, ano yan? Like. Like, comment, and subscribe, mga pungyo. Wow. Bawal mag-swimming. Dito yan makikita sa Longtan District sa Taoyuan County. Napapagitnaan siya ng Daan River at Ximen Dam. Meron siyang magandang lake sa gitna at pahingahan daw to ng mga nagbabike dahil meron ngang mahabang bike lane na dumadaan sa area na to. Dito tayo sa Sangkeng Eco Park. So merong gazebo ba tawag dyan? Pavilion na facing doon sa maliit na parang lake. Ito, tignan nyo. Ang ganda oh. Dapat maraming gantong lugar sa Manila. Pwede kaya yung Eco Park, Lamesa Eco Park, gawin nilang ganto. Kaya lang problema sa ating mga Pilipino, hindi tayo marunong Hindi tayo marunong maglinis ng kalat natin eh. Pag binigyan tayo ng ganto, kakalatan din natin eh. Every night in my dreams, I see you. Daw ako yung itit. Nakakambyo pataas eh. May na-meet din kami ditong mga senior. Nakakwentuhan namin sila. Sila lang pala kasi hindi ko naintindihan yung pinag-uusapan nila. May tropa na naman si Pao. Galing-galing nito makipag-socialize eh. 34. 34? 34. 34.哦 Young man. ，Young boy，Young boy，他这个更年轻。 Oh, ilan ako daw? 我是37。 37，我说他最年轻。我的老婆。哦，你老婆，台湾人啊，那你应该会讲台湾话，一点点，一点点。我有 baby，宝贝。宝贝，一个两个，啊，好 cute，so cute，台湾人。台湾人，台湾人，宝贝。好可爱哦，ito ano yung food? 可爱哦， Ano ba yung baby? 宝贝。 Paupe. What the paupe? 台湾 Boy. boy， 哎，it's cute, it's 谢 cute，谢谢谢。混水啊。 Father, cute. Good choice. 谢谢。 Good choice ka pala eh. For context sa inyong mga viewers, lahat sila dito ay may connection sa Chinese language. Si Jilson, Taiwanese ang parents niya. Si Pao may Taiwanese na fiancé. Si Marlo may partner na Taiwanese na fluent mag-Chinese. At si Sam may relatives dito sa Taiwan. So ayun yung dahilan kung bakit nila naintindihan yung mga matatanda dito. Duolingo live action.
你无身份证啊？哦，无身份证。为什么？你拢无住台湾啊？ Wala siya sin 你拢住菲律宾啊？你做烟斗的，哇！听有无？然后哦，你做烟斗的， Ano 听 na 有 daw 无？ sabi Sam? Kailangan na namin. 多谢。 Daya mo Sam, ikaw lang nakakatawa. Pogi daw ako. Wow! Oucher, oucher. Yummy! Dati si Chris yung magandang lalaki, ngayon si Jilson na. Magandang lalaki daw. 我85了。85，哦，83了，83了，这个85的在这里啊， 80. 85. 85. Asher. Grabe. Strong. Oh, strong! Oh, sige, paano kayo exit? 爸爸弄潮，你爸爸潮不对。 Bye-bye! 拜拜， Bye-bye. 拜拜。 Messi, ano. 拍，拍，拍，Ang lakas na niya. 还有谁没有拍？拍。 Grabe, si nanay ang lakas pa rin niya umapir. Na nagsisting yung kamay ko dun sa apir niya. Sobrang lakas. Malakas pa siya. Biro mo 87, 88. Oo nga eh. Di na waabot ng ganyan. Si Pao sabi, 1 taon na raw siyang kasal eh. May asawa ka na pala eh. How long you married? 1 year? Oh. Advance mag-isip eh. Pagtapos namin dito sa Sangking Eco Park, hindi pa rin nauubos yung bike lane. Actually, nag-uumpisa pa nga lang siya eh. Ito na, nandito kami sa mahabang bike lane na naman. I think mas marami ng bike lane ngayon kasi sinadya daw ni Marlon na maging ganito yung ruta. Pinagpuyatan daw niya to hanggang Taipei yata. Tingnan natin kung tama yung sinasabi niya. Along Daan River, merong napakahabang bike lane. Ito yung dinadaanan namin ngayon. Walang obstruction yung view ng mga buildings or bundok dahil katabing-katabi na neto yung ilog. Ever since first bike touring namin abroad, ngayon lang kami nakadaan sa ganito. Si Budol Buddy din mismo nagsabi na kahit sa Japan, wala daw ganyan. Parang wala tayong nadaan ng ganito ka-solid sa Japan na bike lane. Ito parang bike highway. Parang 40 kilometers to na river banks lang na road. Tingnan natin. So far mahaba eh. Pero matindi na ang gutom ng mga pangyo. Hindi na nagtagal gusto na nilang kumain ng lunch. Ito yung nakita naming cafe, Tina Kitchen ang pangalan. Dito kami kakain. Ito ba yun? Tina Coffee? Ang ganda oh. Parang Final Fantasy. May pusa dun oh. Kaya nga lang kung anong ikinasimple ng pangalan ng cafe na to, gano'n naman ka-extravagant yung presyo ng pagkain nila. Magkano pagkain dito, Pao? Ito, may 320. Hindi ko naman mabasa. 680. May 820 nga, oh. Libo talaga. 1.6. Matras yung mga wallet namin. Yung average na bayad dito is 500 NTD per meal. So malamala mga 900 yun, 1,000 ganyan. Pero ang ganda kasi nung view May garden, may flower, may butterfly, may miming. Feel mo at peace ka habang kumakain kahit nang mahal-mahal ng kinain mo. Kahit na maganda at mukhang solid yung mga pagkain, naghanap kami ng ibang lugar kasi super mahal talaga doon. Hahanap kami na ibang kainan, mahal doon. Push pa push. Good to know, no? Umuurong din pala ang wallet ng mga pangyo. Netherlands na to, Netherlands. Yung next na nahanap namin, medyo out of the way papuntang Taipei. Konti lang naman, tolerable pa yung distance kaya doon kami dumiretso. Kumalas kami saglit sa bike lane papasok dito sa mas mataong area. Napunta kami dito sa masikip na parang tao-tao area. Hindi nga parang puro factory Factory ba yan?
Yun, may mga parking ng truck. Hanggang napunta kami dito sa parang private area na may magandang dilaw na bahay at maraming colored flowers. Tingnan nyo, ang ganda ng lugar. Pero alam ko mahal dito. Hello. Sam, ito na yung flower. So daming flowers pa dito. Ano daw sabi, Goods? Parang gusto ko pumasok. Oo nga eh, pasok kaya tayo sa loob. Actually, nung time na to, naka-break ata sila kasi inaasikaso nila yung mga tanim nilang bulaklak. So parang pinagbigyan lang ata nila kami dahil mukhang nakita at naamoy nila na nanggaling pa kami sa malayong lugar ng Hsinchu. Papa, mamam, mamam, mamam. Kulit dito. Wow! Ganda! For the flower experience. Because seafood rice. Yes. Rice ba? Spaghetti. Mien. Spaghetti. Tingin na, patingin. Ang problema lang, cash transactions lang tinatanggap nila. So, pinagsama-sama namin lahat ng cash namin. Buti na lang at umabot yung mga pera namin sa halaga ng order. Interesting din yung interior design ng restaurant. Ang dami nilang figurine ng mga animals, mga artwork, flowers. Para siyang bahay sa Hansel and Gretel na children's story. At ang masaya pa nito, yung owner ng resto, merong employee na Pinay na caregiver. Ate, shout out sa Pilipinas. Siya daw yung nag-aalaga sa isang family member ng mga may-ari. Ano pangalan nyo? Nenek po. Nenet, ate Nenet o Pilipinas. Gusto namin magtrabaho na lang dito. Pwede ba dito? Ako na lang yung papalit na yan. To ate, follow mo ko. Higad pati. May mga bike tour kami. Puro bike. Wait lang po. Sige. Yan. Bicotillo. So ngayon, yung ginagawa namin itong sa Taiwan, from pinaka-south, yung malapit na sa Batanes. Tapos bakit kami hanggang sa Dulo. Okinawa. Kailan po kayo nag-start? Last week. Nung 12. Wednesday. Thursday last March week. 12. Hindi ako makaniwala. Tapos, Ayun yung mga, Ayun lang po. yan lang. Pati gamit namin, dala na namin lahat. kada araw, nagbabike kami. Parang namamasyal pero nagbabike. Pero nag-ano kami, Hotel. nag-hotel naman kami. Gabi-gabi. At sino siya shoutout mo Ang ate pamilya sa ko. Pilipinas? Batiin mo yung mga taga Batangas na kamag-anak mo. Sino? Alay, kumusta kayo dyan? Pagkakalamig. Sige, ingat po ate. Salamat. Nakakatuwa naman. Kabait po ninyo. Mabait talaga yan. Bait po talaga ako. Sobrang bait niyan. Kahit pagtulog, mabait yan eh. Parang... Ano? Pagtapos namin makipagkwentuhan kay Ate Nenet, saktong-sakto naman lumabas si Sam galing sa loob. So bigla naming naisip na si Jilson at Marlo na lang yung naghihintay ng order sa loob. Nag-uusap ba sila dun? At dahil nga daw dalawa na lang sila dun sa mesa, kinausap daw ni Marlo si Jilson about dun sa nangyari no isang araw. Humingi naman daw siya ng sorry dahil nga hindi daw maganda yung pagkakabitaw niya ng mga sinabi niya. Inexplain din naman niya kung bakit daw nauwi sa ganun yung sitwasyon. At meron pa nga daw handshake moment na naganap. Wala nga lang kiss. So good to know na nagkaayos naman pala sila. Kasi 'di ba yung mga ganyang awayan, normal naman na nangyayari yan lalo na pag nasa ibang bansa kayo, 'di ba? Naalala ko dati, nangyari din sa amin ni Aki yan. Papunta kami ng Australia noon. Buong flight, magkaaway kami, hindi kami nagpapansinan. Pero by the time na naglanding kami, wala na, bati na kami. Na-distract kami dun sa magandang experience ng pagdating dun sa lugar na hindi pa namin napupuntahan. Tsaka ayaw din namin ma-overpower ng inis sa isa't isa yung magandang experience sa Australia. Tsaka nahiya din siguro kami dun sa host namin kasi sinundo pa kami from airport. Nakaya naman kung malalaman nila nag-aaway pala kami all those time, diba? Ito assumption ko lang to sa pinagdaanan ni Marlo at Jilson. Tingin ko na overall na lang yung inis nila sa isa't isa dahil sa lahat ng magandang experience namin during that day.
Ang dami din naming nadaan ng maganda, may mga naka-interact pa nga kaming mga local. Lakas na niya! Tsaka hindi lang masarap yung pagkain dito sa Yellow House Ang dami pa naming freebies sa food at drinks. Siguro tuwang-tuwa yung mga owners dahil nalaman nila nagbabike lang kami. Foreground ka pa na bulaklak ah. Ikaw yung background. Yun yung ending? Asa yung suntukan? At dyan muna natin tatapusin ang episode na to, pero recap muna tayo kung nasaan na ba tayo sa kabuang ruta natin dito sa Taiwan. Dito tayo nagumpisa sa hotel namin sa Hsinchu. Dito tayo natapos sa Yellow House Restaurant. Konting-konti na lang at matatapos na natin tong bike tour na to. Kaya kita-kita tayo ulit every Monday, 7 PM para sa bagong episode ng Taiwan Tip to Tip. Ako si Higad Pating, gumagawa ako ng cycling at travel videos. Kung nagustuhan nyo tong episode na to, pwede kayo mag-iwan ng like, pwede kayo mag-comment, at mag-subscribe na rin kayo sa channel na to para dumami pa tayo. Sali din kayo sa Facebook group naming Team Monday. Dito kami nag-iiwan ng announcements about future vlogs at mga merch gaya netong T3X Go Far Dry Fit shirt at Taiwan Tip to Tip sticker packs. Next episode, aabot na tayo ng Taipei, ang capital ng Taiwan. At tuturuan namin kayo ng napakahalagang diskarte kapag gusto nyo mag-bike touring abroad. Ingat kayo. Oh, nakita mo. Welcome to Taipei.